Yes, Rafi, kanina madaling araw ay nagsadya tayo dyan sa may Atok, Benguet, no? At talaga namang napakalamig ng lugar sa Atok, Benguet. Sumapatak ng 10 degrees Celsius, no? Ayon sa temperature gauge ng sakyan natin. Anyway, dito man nakaraang araw, Rafi, ay napaulat na nagkakaroon ng insidente ng andap o frost dyan sa may area na yan. Partikular dun sa mga pananim na gulay ng mga magsaka tulad ng pechay, repolyo. No? At kanina, pagdating natin doon, madaling araw, malamig na malamig. Kapansin-pansin na yung ilan sa mga gulay doon, parang payelo na, no? Namumuti na. Malayo ito kung ikukumpara sa mga nakaraang araw na experience ng mga magsaka doon ayon sa kanila, no? Dahil nito mga nakaraang araw talagang nagyelo ng gusto yung mga pananim. Pero inawakan ko yan, Rafi, at mararamdaman talaga yung matigas na yelo. Dahilan nga yan, Rafi, para magkumahog yung mga magsaka dito na anihin yung kanilang mga pananim, no? Sa pangamba na baka nga mauwi lang sa wala yung kanilang pinaghirapan. Kaya ang resulta niyan, dami yung mga sinusupply na gulay dyan sa may palengke. Katulad na lamang na nasaksiyan natin dyan sa may La Trinidad Market, napakaraming gulay ang binabagsak dyan kahapon. At dahil nga dito ay nagmura yung mga presyo ng gulay. Katulad na lamang ng repolyo na dati ay nabibili ng mahigit 20 pesos kada kilo, may makukuha na sa halagang 10 piso kada kilo. Ang pechay na dati nasa 20 pesos kada kilo, pwede mo na mabili, Rafi, sa halagang 10 to 12 pesos. Habang ang patatas naman, 25 pesos lang, may 1 kilo ka na. Yun nga lang, dapat mapili ka pa rin, Rafi, dahil yung iba, kung di sobrang liit, may mga nasisira na rin dahil sa sobrang lamig. Sa ngayon, ang nagagawa na munang remedyo ng mga magsaka ay ang panay na pagbasa sa mga panim para malusaw ang yelo o andap. Ayon sa Department of Agriculture, i-assess nila ang extent ng damage na nararanasan ng mga magsaka bunsod ng andap. Pero sa ngayon ay minimal pa lamang naman daw ang epekto nito sa presyo ng gulay sa merkado. Rafi? Oscar, meron ka bang impormasyon na kung gaano ba kahaba yung shelf life ng mga ito? Kasi baka mamaya may mga interesadong bumili niyan sa Visayas o kaya Mindanao at mag-isip na mag-import mula dyan sa Benguet, Oscar. Well, Rafi, hindi lang ako masyado, aminin ko sa'yo, hindi ko masyado alam, no, yung shelf life niyan. Pero ang nagiging issue kasi dito, liunawin lang natin, hindi yung kawalan ng supply, no? May sapat na supply, actually sobrang nga sa supply dahil nga napapaaga yung ani. Ang pinangangambahan nga dito ng mga magsaka ay yung baka patuloy na pagbaba ng presyo ng kanilang mga produce, no? Dahil kung mangyayari yon, bumaba yung presyo, baka daw wala na mag-ani. Dahil sa pag-harvest pa lamang, sa pag-transport pa lamang ng mga gulay na ito, gumagastos na sila. At kung bibili nito ng napakamura, sobrang malulugi sila. So posible daw na pag bumaba itong presyo ng gulay, wala na mag-ani, Rafi. So Oscar, kung may mga interesado mula sa malalayong lugar, pwede silang dumiretso na lang dyan at bumili ng mas mura, Oscar. Oo, dahil Rafi, wala naman daw ng problema sa supply, no? Yun lang talagang siguro, sa nakikita ko to, personal opinion, ito yung pagbabagsakan, Rafi nga, dahil nga nag-apura sa pag-harvest etong mga magsaka. Pero according sa ilang mga agriculturalists ng Department of Agriculture na nakausap natin, ay hindi dapat daw magmadali ng pag-ani itong mga magsaka. Particularly yung may mga patanim na patatas at karos dahil nasa ilalim naman daw yung bunga nito, no? Maari itong i-delay ng konti para magkaroon ng tamang timing sa pag-susupply ng mga produce sa mga palengke. So, para sa Department of Agriculture, proper timing lang, no? Para hindi yun talagang sobrang bagsak, talagang babagsak yung presyo, Rafi. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.